So sabi niya, if I can use my mind and if I know that our imagination can move and God can move mountains, no, or my faith can move mountains, then I can manifest to walk again. In 3 months, sa kanya, he was able to walk. And actually, nagulat yung mga doktor niya. Oh, Joe, sabi sa kanya, di ba? You're a living miracle. Hi beautiful people, ako po si Miss P, Princess Javier Castro, creating videos to help you live a great life filled with happiness, love, and success. Kung bago ka sa channel na ito, please consider subscribing. Pindutin mo na rin yung all para updated ka sa lahat ng mga videos na ina-upload ko. So, ewan ko na-share ko na to sa inyo. Ito yung una kong nabuksan sa mga notes ko ha. Gusto ko itong i-share sa inyo na mga tips ni Neville Goddard. Hindi ito masyadong itinuturo ng mga nagtuturo tungkol kay Neville Goddard. Yung isa dito, yung tinatawag na, yung live in the end, lagi ang tinuturo. Iba-iba explanation, yung live in the end, parang law of assumption. Ito yung magsusulat ka, imagine mo, yung end result ng gusto mo. For example, gusto mong mabenta yung bahay mo. Ang imagine mo, nakalipat ka na ng ibang bahay, di ba? Hindi yung may bumibili o nagbabayad sa'yo, pumipirma kayo ng kontrata. Ang tawag doon ay messing with the middle. Messing with the middle kasi hindi pa tapos. Dapat yung tapos na. Nakalipat ka na ng ibang bahay. Yun yung live in the end. Itong isa, this is very interesting, yung scripting. Okay, sa iba, ang scripting, ang sinasabi niya is all about wanting. Wanting. I want this, I want that. No, puro I want. And the universe will always say, okay, yes, you want it. So kinakailangan ang affirmation na ginagamit for scripting ay I am happy and grateful. Yan. For example, kunwari naghahanap ka ng trabaho at yung trabaho na gusto mo ay, for example, you want to work dito sa DWIZ. May bakante ba? Wala naman atang bakante. Anyway, kunyari lang. Kunyari may bakante pero hindi nyo alam na may bakante. Malay nyo, di ba? The works of God, di ba? Malay mo, biglang magkabakante para sa'yo. Sasabihin mo, I'm happy and grateful for having a job as a what? Anong gusto mong trabaho dito? At DWIZ. Yan. Medyo specific yan. It will take some time before it come into fruition kung tawagin. Ito ay magtatagal ng konti. Siyempre, the universe will work. No? The universe will collect all the cooperative components, so to speak, para makuha mo yung hinihingi mo. So if that's what you want, sasabihin mo, nakascript yun. O kaya naman, you want more money, sabi ni Mary Jane Season, meron siyang mantra. No? O yung iba naman, I'm happy and grateful receiving cash gifts all the time. O di ba, why not? Di ba, no? O, mali mo ba? Di ba? Pwede rin naman yun. Yun ang isa sa mga scripting technique. Yung iba ang nilalagay nila, yung they want to tell a story, mahabang kwento. Kunyari, for example, as in parang novela. I want to live in a house. Kunyari, gusto niyang lumipat ng bahay o magkaroon ng bahay and to have a lot of material things. Hindi naman masama yun eh. Kunyari, sabihin mo, I want to live in a house with 3 bedrooms in a community of this that has a flooring off or like a blah blah in front of a beach in a something, no? So parang kwento siya. Parang kwento. That works too. Kaya lang masyadong specific. Ang suggestion ko, itong ginasabi ni Neville Goddard, scripting. It doesn't have to be a long sentence or a long story. You can use that, pero mas maganda to. Parang mas easy to eh. Easy gawin, di ba? Sentence lang. Kunyari, I'm happy and grateful receiving cash gifts all the time. Di ba, no? It's an affirmation. Kahit kunyari, wala kang pera ngayon, di ka naman nakatanggap ngayon ng pera, pero pwede mong i-affirm yun. Di ba? O kaya naman, I'm happy and grateful receiving free coffee. Or it rained for 10 minutes today. I'm happy and grateful that someone cleaned my car for free. O why not, di ba? Oh, di ba?
Oh, short lang. Kanyari, I'm happy and grateful receiving free food. Oh, di ba? Abundance din yan. I'm happy and grateful. Kunyari, may sakit ka. Kunyari, hindi ka makalakad with your arthritis. Di, alam mo naman, di ba? Pag medyo anda na, nagkakaroon ka na ng mga sakit-sakit sa mga joints, di ba? Pwede mo rin namang i-manifest yan eh. Aside from, of course, exercise ng konti, ate, di ba? Dapat medyo galaw-galaw din pag may time, di ba? At saka kumakain ng tamang pagkain. At of course, gagawa ka ng affirmation. I'm happy and grateful that I can walk better now each day. O, di ba? Alam mo ito, no joke, ha? There is a doctor. His name is Joe Dispenza. Ang ginamit niya is his imagination to cure his back. This is kind of a miracle. Nagkaroon siya ng aksidente sa bisikleta. No? Nabaldado siya. And ang sabi ng mga doktor, ooperahan siya. Pero hindi na siya makakatayo tulad ng dati. Alam niya yon dahil siya isang doktor din. So sabi niya, if I can use my mind and if I know that our imagination can move and God can move mountains, no, or my faith can move mountains, then I can manifest to walk again. Alam mo, every single day, he imagines na nagduduktong-duktong yung kanyang spine. Nabubuo muli yung kanyang bones and he started to ride a bike again. Every single day yon. Miraculously, ewan ko, sabi nila miracle daw yan. Pero, syempre, if God really works for you, in 3 months, sa kanya, he was able to walk. And actually, nagulat yung mga doktor niya. Oh, Joe, sabi sa kanya, di ba? You're a living miracle. Kaya ang impression sa kanya ng mga doktor, hindi na siya makakalakad uli. Okay? So, nangyari yon. So, you can actually do that. And from that time on, ginagawa niya yon. If he wants to manifest something, he does that. No? Nagsiscripting siya. Actually, ang scripting can be writing, can be thinking. Pero the best talaga is when you write it. Tapos, what you can actually do, bili ka ng notebook. Yung notebook mo, hatiin mo sa dalawa. Fold mo sa gitna. Yung kaliwa, manifestation mo yan. Yung kanan, pwede mong i-record yan kung anong araw. Ha? Lagay mo ng date sa taas. Kunyari, ngayon ay May 1. O, tama-tama, May 1. No? Doon sa kaliwang panel, lagay mo, kunyari, I receive a free tea. I receive free food. I receive extra cash. Kung ano-ano, lagay mo doon. Well, I receive a condominium. Di ba, why na? Di ba, no? O, tapos saka nalalagay mo yung date kung kailan to nangyari sa'yo. Eh di malalaman mo, ito palang nagkaroon ako ng coffee 3 days after, nag-manifest siya. Mamamonitor mo that you're manifesting. Di ba? Pero mas maganda, abundance of money flows to me from different places. O, di ba? Pwede mo rin ilagay yun dun. Halo-halo, no holds barred. Pero huwag mong pilitin yung sarili mo. On that day, May 1, ito yung ilagay mo. Siguro mamayang gabi. Tapos May 2, next page. Gano'n na naman. Ngayon, pag may nangyayari sa buhay mo, nagugulat ko, may mga project O, dilagay mo doon sa, merong project na dumating, merong bagong ganito. O, lagay mo doon. Nakikita mo na, nakikeep track mo, so to speak, yung iyong progress in terms of manifestation. Alright, ito, isa pang technique is, gusto ko matapos to ngayon. Para at least mabigyan ko kayo man lang kahit 3, di ba? Yung tinatawag niyang the technique ng revision. Revision. Process of revisioning. Isa daw to sa mga habits na pwede mong i-practice while or before you just go to sleep. Bago ka matulog, pag meron kang alam mo yun, ang ating buhay naman hindi perfect. Minsan may nakakausap ka na parang nakakainis, di ba? Or may nasabing hindi maganda, nasaktan ka, o may pangyayaring hindi maganda. Revise it. Ito ang tinatawag din the process of revisioning. Ito rin ay galing kay Neville Goddard. Sinasabi niya, alalahanin mo lahat ng mga nangyari sa iyo hindi maganda. Sa araw na yan. At imagine mo na nag-iba yung takbo ng pangyayari. For example, kunyari, nagkasagutan kayo ng boss mo. Kunyari lang. Talagang dapat boss. O kaya asawa mo, kapatid mo, nanay mo, tatay mo, whatever. Di ba? Basta nakasagutan ka. Sumama ang loob mo. Okay? Ngayon, imagine mo, before you go to sleep, na hindi yun ang exchange of conversation ninyo.
na you had a conversation na pleasant. For example, kunyari, nagkasisihan ka, di ba, sinabi ko sa'yo, ganyan, di ba? You imagine it in such a way na maganda yung naging turnout. Kunyari, uy, congratulations ha, at ito yung nangyari, blah, 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 buti na lang ginawa mo to, buti na lang ginawa mo yan. Basta reklamo ang narinig mo, praise and congratulations ang narinig mo. Or revise it in such a way na yung event na kung papaano mo sana siya gustong mangyari. Ganon. Gets ba? Ulitin ko. 9 o'clock ulit. Oo. For example, nakatanggap ka ng sulat at yung sulat na yan ay bad news. Imagine mo, bago ka matulog, na ang nakasulat dyan ay good news. Papalitan mo lang lahat yon. Imagine mo na yung natanggap mong sulat ay good news. Huh? At actually yan, pwede yung ma-turn around. You will see how miracles work. You will see how the universe will work. You will see how God works this way. Actually to, kung tutusin ninyo, pwede itong gawin sa kahit na anong bagay. Actually, meron akong may kwento dyan. Every single time, itong isang ale na ito, sumusulat siya pero hindi siya nakakatanggap ng letter na balik dun sa kanyang apo at saka anak at saka yung kanyang daughter-in-law. This is one of the stories of Neville Goddard. In fact, yung nakalagay dun sa sulat nung nagkausap sila the last time was hindi maganda. So, imagine niya na nakatanggap siya ng sulat at ang sinasabi ay, we want you back, no? We wish we can see you again, or we're longing for your presence here. So, merong ganon, no? Meron pa isa. Dali, baka magkahalo-halo yung kwento ko eh. Revision. Ito, si Neville Goddard ito mismo naka-experience. He's supposed to go to the US at ang sabi sa kanya nung ship anong araw, wala pa aeroplano. Sabi sa kanya, wala nang available na seat papunta ng New York, no, from where he was at Barbados. So, nag-imagine siya na tinawagan siya ng shipping line at sinasabi sa kanyang, there is a vacant seat for you and your family to New York. Diba? Congratulations, or we're happy to tell you that blah, blah, blah. Yun yung revision. Every single night, ginagawa niya yan. In less than 2 weeks, tinawagan siya ng shipping line to tell him that there is already an available seat for him and his family back to New York. Hindi naman siya hindi man siya masyadong kilala nung araw. Siya'y preacher lang na simple. Pero maraming mga nakikinig sa kanya. Hindi siya masyadong sikat, hindi siya masyadong kilala. Actually, si Neville Goddard nga, dito lang naman na nakilala ko siya eh. Actually, sa dami ng mga librong mga nabasa ko, laging ang tawag sa kanya, Neville. I was looking for Neville, pero I never thought na si Neville Goddard would be the last name. So talagang hulog lang ng Diyos siguro sa akin na I was able to find his work, and nakita ko na karamihan ng mga nagtuturo ng manifestation and the law of attraction always point back to yung mga pagtuturo ni Neville Goddard, no? You get an inspiration from that. Revision. The process of revision. Nawalan ka ng pera. Nanakawan ka ng pera. Di ba? Di imagine mo na hindi ka nanakawan ng pera o dumadating ng... Kasi malabo naman na ibalik pa sa'yo yung pera, di ba? So mag-imagine ka na lang na dumadating ang biyaya sa'yo. Pwede rin siyang revision. Ito pa, revision would be ninakaw yung kanyang mga gamit, tapos nagpa-imbestiga, walang nangyari, tapos inimagine niya na bumalik na lahat ng gamit. Now, can that happen? Well, it did happen to one woman who uses this technique, ang tinatawag na process of revisioning. Ganun! Di ba? Yan may natutunan kayo. May nagtanong sa akin dito, Miss P, pwede bang magpa-coach sa'yo? Siguro sa schedule natin, i-PM nyo ako, ha? I do this for free. Hindi naman ako nagpapabayad. We'll make it a point na we will limit lang natin yung ating pag-uusap to about 30 minutes to an hour. No? Tapos, medyo kasi syempre pagka nagko-counseling, nagpapa-coach ng ganyan, yung iba they charge, pero ako po I don't charge. I just want to help people to
have a better life, have a better experience dito sa daigdig, and realize that what we have now is just temporary. Temporary lang tayo dito. We're just having this human experience. And while we are here, yun lang ang gusto ko, enjoy it. Enjoy the things that are happening, no? Kung may mga sinatawag kayong obstacles, no? Tinatawag kayong challenges, no? Don't look at it as a challenge. Don't look at it as an obstacle. You look at it as a blessing because God is trying to tell you something. Maybe meron kang merong message sa'yo kung bakit nagkahaganyan. Maraming mahalalim na usapan yan. There could be some beliefs kung bakit nangyayari yan. May question pa nga dito. Sabi niya, Miss P, bakit nag-a-attract ako ng mga bagay na paulit-ulit? Ang tatay ko, lasenggo. Ang mga naging boyfriends ko, lasenggo. Naging asawa ko, lasenggo. Bakit ganun? Kaso wala tayong oras. Wala tayong oras. Alright, until next week. I hope you find value in this video, and if you do so, please give me a thumbs up. I-share mo na rin sa mga friends and loved ones mo, the people that you care about, so that like you, they too can live a great life. I'll see you next time.